Nais sabihin ni Griffith na huwag siyang lapitan ni Guts pero walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Kaya paghawak ni Guts sa balikat ni Griffith ay biglang na-activate ang kwintas na bihilit na sumigaw. Kaya nabuksan ang portal patungo sa impyerno at nakakita sila ng mga lamang lupa sa paligid. Maging ang mga sumusunod na mandirigma ay labis na natakot dahil bigla na lang silang napalibutan ng mga kalaban na hindi pa nila nakakaharap noon. Kung gusto mong malaman ang kaganapan ay panoorin mo ang video at mag-like ka na dyan, Lods. O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, dahil naging hero ay trinato ng mga tao sa palasyo na espesyal ang mga miyembro ng Band of Hawk. Maraming mga social climber na babae ang kunwari ina-appreciate ang mga muscles ng mga mandirigma. Gustong-gusto ito ni Korkus na nagpapabida pero ayaw ni Guts na iniwan ng mga babae at nagpunta sa isang sofa para mag-relax. Naiinis siya sa usapan ng mga tao doon. Nilapitan siyang bigla ni Casca na nagpatulong dahil kinukulit ng mga tao. Kaya tumakas sila palabas ng castle at nag-usap na lang sa labas. Pareho silang hindi sanay sa pagsuot ng ganong damit. Pero sinabi ni Guts na maganda ang babae nang magtanong ito kung anong itsura. Nagtanong si Casca kung bakit dumalo si Guts sa party hindi naman siya mahilig sa ganon. Kaya sumagot ang bida na nais kasi nitong malaman kung ano ba ang kapalit ng pinaghirapang makamit ng Band of Hawks ni Griffith. Saka sinabi ni Guts ang totoo na nagsasawa na kasi siyang tumingala kay Griffith at ng pangarap nito. Sa lahat daw ng naroon ay si Griffith ang pinakayon niyang maliit sa kanya. Sa loob ay malakas ang palakpakan ng mga tao dahil sa paglabas ng hari. Nagpasalamat daw ang hari sa kanilang tagumpay at natapos na ang matagal na digmaan nila sa pagitan ng Doldrey na tinalo nila dahil sa kagitingan ng Band of Hawk. Hinahanap naman ni Charlotte si Griffith at nang makita ito ay kumaway na nagpapansin pero poker face lang si Griffith. Sinabi ng hari na dahil sa tagumpay ng Band of Hawk ay ipo-promote nila si Griffith at ng mga unit commanders sa pagiging White Phoenix Generals na isang mataas na gawad sa mga knights. Kaya nagpalakpakan ng mga tao sa pagkamangha. Pero mas masaya si Korkus dahil siya ang isang nakakaintindi na naging noble na ang status nila mula sa pagiging freeman. Kaya nito itinapon ang sombrero sa saya. Lumingon si Griffith na hinanap si Guts at nakita ito sa isang tabi. Saka sila nagngitian. Tsaka kalaunan pa ay nagpatuloy lang sila sa kasiyahan at pagsayaw-sayaw ng kanilang cha-cha noong panahon na iyon. Isinayaw ni Griffith ang prinsesa. Samantalang isinayaw naman ni Casca si Guts at pareho silang kanan ng dalawang paa. Pero unang pagkakataon na nag-relax ang barbarian nating bida. Kalaunan ay nag-inuman sina Guts at Jod-O. Sinabi ng bida kay Jod-O ang matagal na nitong gustong gawin na pag-iwan sa Band of Hawk bago pa nila pabagsakin ang Doldrey. Nagpasalamat ang bida dahil sa Band of Hawk ay naranasan niyang magkaroon ng brother at arms na iba sa dati na siya na lone wolf. Nagtanong si Jod-O kung bakit aalis si Guts. Pero sumagot si Guts na mula pagkabata ay pagpatay gamit ng espada lang ang alam niya. Naging freelancer siya sa iba't ibang battlefield para pumatay at mabuhay. Walang nakakakilala sa kanya at ayos lang kay Guts. Pero nang araw na makilala niya si Griffith na sinabing tinitignan siya ay nag-iba ang kanyang pananaw. Ngunit dahil sa taas ng pangarap ni Griffith at patuloy na pagkamit nito, ay lalo namang napag-iiwanan si Guts. At alam niyang ayaw ni Griffith na mayroong mahina sa circle nito. Gusto ni Guts na makamit ang sariling pangarap para maging ka-level si Griffith. At ang pangarap niyang iyon ay hindi status of kayamanan pero hindi pa niya masabi. Nagtanong ito kay Jod-O kung wala ba itong pangarap. Sumagot si Jod-O na lahat ng tao ay may gusto sa buhay. Marami na siyang talent kasama na ang skill sa paghawak ng kutsilyo at madali din niyang maintindihan ang mga sitwasyon. Kaso ay hindi niya nakamit ang top level ng skill kaya naging ayos na siyang gamitin ng iba para sa kanilang pangarap. Saka sinabi ni Jod-O na napansin nitong naging close na sila ni Casca simula nang mahulog silang pareho sa bangin. Sabay titig ng kakaiba kay Guts. Napaubo si Guts nang sinabi ni Jod-O na isama ni Guts ang babae. Saka sinabi ng bida na si Griffith ang gusto ni Casca na hinahabol-habol. Alam din ito ni Jod-O pero sinabing hindi titigil si Griffith hanggang hindi makamit ang pangarap. At dahil tapos na ang mahabang digmaan ay magiging tambay muna itong general. Ngunit siguradong gagamitin nito ang prinsesa para patuloy na makaakyat sa rankings ng pagiging hari. Lalo na at patay na si Julius na next sana sa trono kasama ang anak nito. Natigilan si Guts sa naalala. Na ikinagulat ng mukha ni Jod-O na naisip na si Guts ang killer. Pero iniba nito ang usapan at sinabing dahil doon ay hindi na magiging sina Griffith at Casca kahit kailan. Kaya imbes na mawala si Casca ay bakit hindi na lang ito isama ni Guts. Pero sinabi ni Guts na totoong ginagalang niya si Casca kaysa sa mga babae sa palasyo. Saka siya natigilan at sinabing si Griffith ang gusto nito kaya hindi siya ang para sa babae sa panahon na iyon. At naintindihan naman ito ni Jod-O na nag-wish na lang na sana ay makamit ni Guts kung ano man ang pangarap nito. Pagsapit ng madaling araw ay naglakad si Guts palabas sa tahimik na kaharian. At nag-iisang lasing lang sa daan ang kayang matulog sa gitna ng snow. Wow, superhero!
Sinulyapan niya muna ito sa huling pagkakataon saka nagpatuloy sa pag-alis, pero napabuntong hininga siya dahil naroon na pala ang mga kasama nitong nauna at naghihintay. Naunang sinabi ni Casca na huwag siyang aalis sa panahon na nagkakabunga na ang hirap nila bilang Band of Hawks. Pero sinabi ng bida na buo na ang pasya nito. Iiwan na sana ng mga kasama ng si Griffith naman ang hamarang sa daraanan niya. Seryoso itong nagtanong kung iiwan na ni Guts ang grupo. At pumangit ang mukha niya nang tumango si Guts. Nagmaktol naman si Rickert na sinabing huwag umalis si Guts dahil kailangan nila siya sa Band of Hawk. Sabay hawak at hila sa kamay nito. Pero pinigilan siya ni Jod-O na sinabing ito ang pasya ni Guts. Pinatahimik ito ni Korkas na nilapitan si Guts. Inilapit nito ang pangit na mukha at sinabing naiinis siya kay Guts simula pa lang noong una. At dahil daw ito sa rason na feeling ni Guts na siya lang ang may problema. Tapos hindi nito binibigyang pansin ang halaga ng kanilang pinaghirapan. Sinabi pa nito bago tumabi na hindi magiging kasing galing ni Griffith si Guts. At lagot ang bida kapag nagkasalubong daw sila sa battlefield. Akala ni Guts kung iyon na at aalis na sana. Pero binunot ni Griffith ang espada at ipinaalala na nakalimutan na yata ni Guts na pag-aari niya ito pati yung ipinusta noon na puwet. Sinabi nitong makakaalis lang si Guts kapag natalo si Griffith. Kaya buo ang loob na binunot din ni Guts ang kanyang malaking espada. Sinubukan pa silang pigilan ni Casca. Pero pinatabi siyang pareho ng dalawang lalaki. Saka na siya hinila ni Pippen sa gilid. Nagpatulong siya sa iba pero ipinaalala ni Jod-O na iyon ang code of honor nilang mga mandirigma. Kaya nagtaka si Jod-O sa isip dahil sa pagbabago ni Casca. Naalala ni Guts ang sinabi ni Griffith na ipaglalaban dapat ng sino mang ka-level niya ang kanyang sariling pangarap kahit pa si Griffith ang humadlang sa kanya. Kaya hindi siya umaatres sa duel nila ni Griffith. Sinabi ni Griffith na hindi papayag na umalis si Guts. Unang umatake si Griffith na sinabayan ni Guts ng malaking espada. Kaya nabutas ang yelo na kanilang kinatayuan. Pareho silang natigil hawak ang mga armas. Saka natulala si Griffith. Ipinakitang nang magsalubong ang kanilang mga espada ay naputol ang espada ni Griffith. At matitibag na sana siyang parang saging kung hindi lang pinigilan ni Guts ang armas. Dahil dito ay nanlumo si Griffith na napaluhod. Kinuha naman ni Guts ang mga gamit at naglakad sabay sabi goodbye soccer. Mabilis na dinamayan ng mga tauhan ng na-frustrate na Griffith. Samantalang naglakad na palayo ang barbarian na Guts. Sinubukan pang sigawan ni Casca si Guts para bumalik pero para itong kabayo na hindi marunong lumingon at nagdiretso paalis. Samantala sa palasyo ay nagrereklamo ang prinsesa dahil 6 na buwan na daw nitong hindi nakita si Griffith. Tigang na siya. Pero sinabi ng kanyang yaya na hindi karapat-dapat na siya bilang royal blood by birth ay pupuntahan ng isang nagmula sa commoner na si Griffith. Pag-alis ng mga katulong ay malungkot si Charlotte na gusto sanang magcharot. Pero nagulat siya nang kumidlat dahil may tao sa labas ng kanyang bintana. Ito pala si Griffith na sinisilip siya. Pinapasok ng babae ang basang lalaki na diretso sa loob. Sinabi ng prinsesa na kapag may nakakita kay Griffith ay magkakaroon ng chismis. Kaya humingi ng patawad si Griffith at kunwari daw aalis. Pero niyakap naman pala ni Charlotte. Paiyak-iyak pa daw ang prinsesa na miss daw si Griffith at araw-araw itong ipinapanalangin. Kaya sa huli ay sinagot daw ng Diyos ang dasal niya na naroon ito. Walang abiso na nilaplap ni Griffith ang babae na hindi pumalag. Iniwan ito ni Griffith pero gusto pa daw niya. Kaya gumalaw na ang lalaki na nagmasa. Kaya naging ganyan ang mukha ni Charlotte na natsorot. Saka bumagsak ang bataan dahil sa paglalaro nila ng ipinagbabawal na apoy. Para sa babae ay pag-ibig ang naramdaman nito kay Griffith. Samantalang si Griffith naman ay naghanap lang ng mapaglalabasan nito ng frustration dahil sa pag-alis ni Guts. Basta, may nangyari sa pagitan nila pero alangan naman na gawan natin ng recap. Pero ang masama ay mamboboso kasi yung katulong at nakita ang nangyari sa pagitan ng dalawa. Paglabas ni Griffith sa palasyo ay agad siyang sinalubong ng mga gwardiya sibil at sinabing alam na nila ang ginawang pagsisid ni Griffith sa anak ng hari. Kaya hinuli nila ang bagong nobleman na sana pero naging kosa ang labas. Kinabukasan ay nagtataka ang miyembro ng Band of Hawks dahil ipinatawag sila ni Griffith sa isang malawak na kabukiran. Kaya nilalamig sila na inisip na military drill iyon o isang picnic. Nagtataka si Rickert dahil hindi bumalik si Griffith kahapon ng gabi. Maingay sila ni Korkas samantalang tahimik lang si Pippen na ginagamit ang tenga sa paligid. Nagulat ang lahat nang biglang sumigaw si Pippen ng enemy attack. Saka nagliparan ng mga uwak palayo at pagtingin nila sa taas ay umulan ng sangkatutak na palaso. Saka marami din sa mga mahinang tauhan ang dead on the spot. Kaya bawat isa ay nagkagulo at sari-sariling ligtas ng kani-kanilang mga buhay. Inakala nila kung grupo ito ng kalaban. Pero nang makita nila ang bandila ng mga ito ay mula sa Midland saka muling naghanda ang mga archers ng pagpatay sa kanila. Sa kabilang banda ay ipinakita naman si Griffith na ibinitin na ng hari at galit na galit ang matanda na pinagpapalo ang lalaki dahil sa pagtikim nito sa kanyang anak.
Sinabi ni Griffith na alam nitong gusto ng hari na siya ang nasa kama ni Charlotte. At bistado si Harry Connor kaya mas lalo pa nitong pinagpapalo ang nakabitin na Griffith. Sa ambush field ay hindi malaman ng Band of Hawk kung ano ang gagawin dahil patuloy lang silang pinag-ambush ng mga sundalo ng Midland. Naiisip ni Corcus na tumakbo na pero sumigaw si Casca na huwag silang maghiwa-hiwalay. Sinabihan niya ang mga kasama na mag-formation na at atakehin ang pinakamahinang depensa ng Midland para makatakas sila doon. Nagustuhan ito ng mga brutal na tao kaya nagkumpulan nga silang sumulong patungo sa mga kalaban. Sa torture room ay pagod na ang hari sa pagpalo ng bakla. Kaya tinawag nito ang ulikban na torturer at inutusan na gawin ang lahat ng gusto kay Griffith. Pero huwag na huwag lang itong papatayin. Kaya naman masaya ang pangit dahil mayroon siyang bagong mapaglalaroan. Na-impress daw ang Unano dahil sa lahat ng ginawang masama kay Griffith ay hindi siya napasigaw. Nakita ng torturer ang kwintas ni Griffith na gusto nitong makuha. Kaya tinalo nito at tignan. Pero nagulat siya sa mata kaya nabitiwan ng kwintas na nahulog sa kanal diretso sa tubig at tinangay ito. Ipinakita noong bata pa si Griffith na tumatakbo sa isang kalye. Narinig niya ang pagtunog ng simbahan at nakita ang pagliliwanag nito kaya mabilis ang kanyang pagtakbo. Pero napansin niyang may nagliwanag sa likod kaya siya lumingon. At nagulat siya nang makita si Guts na nakatayo. Tapos nang mapalingon siya sa simbahan ay biglang nawala na si Guts nang tignan niyang muli. Saka din nagising si Griffith sa isang madilim na dungeon kung saan hindi siya makapagsalita at hindi rin makatayo dahil sa sitwasyon na pinaglaruan ng torturer. Nakita niya ang pagbukas ng isang butas mula sa pader at doon ay lumabas ang maraming mga homunculus mula Crimson Baheli na kwintas ni Griffith. At sinabi ng mga tiyanak na gustong makita ang kanilang prinsipe. Tapos may nakita pa siyang tao na sinabing magkikita silang muli. May dalawang lalaki na nagpuputol ng punong kahoy nang matigilan sila dahil sa naglalakad na higanti na kanilang ikinatakot. At naging usap-usapan ito sa simbahan na naroon. Ipinakita naman ng kwintas ni Griffith na patuloy lang na tinatangay ng agos ng ilog. Samantala ay nakasurvive ang natirang Band of Hawks at nagkampang sila sa gubat. Sa loob ng tent ay pinuntahan ni Jod-O si Casca at ibinalita na nahanapan na nila ang kinaroroonan ni Griffith na kina-excite ni Casca. Pero sa labas ay hindi nila alam na may mabilis ang paggalaw na pinugot ang dalawang lalaki. At hindi rin nakaligtas ang maraming mga kabayo at tao na nakarne kaya nag-ingay ang mga natira at tumakbo ang iba pa. Narinig ito ni Casca at Jod-O na lumabas at nakita ang maraming mga nagkalat na bangkay ng mga kasama. Kaya agad siyang sumigaw sabay taas ng espada na may kalaban. Nagisingan naman ang mga kasama nilang mandirigma na naghanda ng laban. Narinig ni Casca ang mga lumipad na blade na muntik putulin ang ulo niya kung hindi lang siya umilag. Tapos na-impress pa daw ang umatake na nagsalitang nakaligtas siya pero mamamatay din silang lahat. Lumabas ito sa likod niya at mabilis ang pag-atake na parang ninja pero nakakasabay din ang babae gamit ng espada at nagpalitan sila ng ilang taga. Tapos dumating pa ang kasama ng mga umatake na mga knights ng Midland at sila naman ang nilabanan nina Jod-O at ng iba pa. Sinubukan ni Casca na tusukin ang kalaban pero umilag ito at bumawi ng scorpion kick. Kaya natamba ang babae sa lupa at inapakan ng kalaban ng kamay niya saka inipit ng claw ang leeg ng babaeng hindi makagalaw. Sinabi ng kalaban na utusan ni Casca ang mga tauhan nito na sumuko at iwan ang mga espada dahil kung hindi ay tatanggalin ang ulo niya. Saka pa ito nagbilang ng 3 pero tahimik lang ang babae. Pugot na sana siya kung hindi lang naitapon si Silat dahil sinipa siya ng dumating na Guts. Sinabi ni Guts na street performer lang ang kalaban ni Casca kaya hindi ito dapat natatalo. Masaya si Rickert na tinawag ang pangalan ni Guts na narinig din ng mga kasama. Saka din lang natalo ang mga ordinaryong knights dahil magaling ang Band of Hawks. Sinabi ni Guts na tumayo na si Casca dahil ito ang commander ng hukbo at gawin ang trabaho dahil siya na ang magliligpit sa kalat na Silat. Kaya tumayo naman ang hindi pa rin nagsalita na Casca at pinuntahan ang mga kasama. Lalaban sana ang mga kasama ni Silat pero pinatigil ito ng boss at sinabing kanya ang laban na iyon. Inilabas nito ang matalim na armas na parang mahahabang kuko at mabilis na winasiwas sa ere na iniwasan ng bida. May sumingit na ekstra sundalo balak makisawsaw kaya ito ang nahuli ng armas ni Silat at giniling na bumagsak. Patawa-tawa pa si Silat na lumalapit habang parang buhawi ang armas nito. Pero sinalubong lang ito ng isang malakas na hampas ni Guts gamit ang malaking espada, saka din tumalon at nag-hack skill. Kaya nagulat ang sumangga at napaatras na Silat na natanggal ang maskara. Tapos nakita pa nitong natatalo ang mga kasama nilang mga knights na umatake dahil sa galing ni Casca sa pag-command sa unit. Nagtapon ulit ng armas na bilog si Silat na tinapik lang ni Guts ang isa samantalang ginagger ni Jod-O ang isa para hindi matamaan si Casca. Kaya naistorbo si Guts at nakatakas ang mga kalaban na assassin. Nalaman ni Guts ang nangyari sa kanilang mga Band of Hawks pagkatapos ng araw na umalis siya. Kaya nagulat ang bida sa nalaman na balita. Tapos naiinis pa rin si Corcus sa kanya.
Kinabukasan ay tinawag siya ni Casca sa isang lugar at walang ano-ano na sinabing kunin ng bida ang armas nito. Saka din kaagad na pinagtataga si Guts na sumangga-sangga at umilag-ilag sa may topak na babae. Pinatid ito ni Guts kaya natamba at tinawag niyang baliw. Sumagot si Casca na kasalanan daw ni Guts kung bakit nasira ang kanilang grupo. Saka ulit umatake ang babae ng kanyang espada na sinangga ulit ng lalaki. Depensa lang ang ginawa ng lalaki na nagtanong paanong naging kasalanan niya ang pagkasira ng Band of Hawk. At sinabi ng babae na si Guts lang kasi ang gusto ni Griffith na katabi sa pakikipaglaban. Naging mahina daw si Griffith dahil kay Guts at naging walang silbi pagkawala ni Guts. Napatunga nga si Guts at hindi umilag kaya natusok ang dibdib nito. Kaya natakot din lang si Casca na sinabing bitawan niya ang armas. Hindi daw makapaniwala si Guts na ang isang tulad ni Griffith ay maging ganun dahil mataas ang pagtingin niya dito. Tapos baliw talaga itong babae na nagpunta sa gilid ng talon na sinabing hindi kasi siya malakas na pwede sanang maging espada ni Griffith. At alam niyang matagal nang wala siyang pag-asa sa pangarap. Sinabi nitong bahala na si Guts sa pagpapatuloy ng laban nila saka din ito nagpatamba para mahulog. Pero bago pa siya malaglag ay hinawakan ni Guts ang kamay niya. Saka din hinila ang babae at itinapon sa ligtas na lugar. Nagalit si Guts na sinabing huwag nang magpupunta ng bangin ang babae. Sa isip ni Casca ay may natutunan daw ng araw na mahulog silang dalawa ni Guts. Saka lumapit at hinawakan ang kamay ng nagtaka na Guts. Palagi daw nasusugat si Guts dahil sa kanya. Saka din ipinatong ang ulo sa dibdib ng malakas na lalaki. Kaya hinawakan ni Guts ang ulo ng babae saka hinagkan ang noo nito. At hinalikan ng lips ng lumaban na Casca. Paiyak-iyak pa ang babae hanggang umupo na sila at gumawa ng ipinagbabawal na jutsu. Pero hindi nila alam na may nanunood na kakaibang nilalang sa kanila na nagtatago sa waterfalls. Habang natutulog sila ay may naramdaman ng bida at biglang nagbago ang aura ng paligid. Kaya kinuha niya ang armas at tinignan kung sino ang dumating. Pinapakiramdaman niya ang paligid ng may magsalita na nakasakay sa kabayo. Ito si Skull Knight na tinanong ng bida kung sino ito. Sinabi ni Skull Knight na may paparating na delubyo sa buhay ng bida. At walang sino mang tao ang nakakaligtas dito. Kaya binalaan niya si Guts na kailangan itong makipaglaban at magsumikap para makaligtas dahil iyon ang gamit ng kanyang espada. Saka naglakad palayo ang Skull Knight sakay ng kabayo nito. Tapos nawala ang hamog pero kita ng bida ang bakas ng paa ng kabayo sa lupa. Pagkaraan pa ay pinuntahan nila ang dungeon kung saan naroon si Griffith at nakapasok sila ng ligtas. Sinalubong nila ang inside man na tumutulong sa kanila para malaman kung nasaan si Griffith. At hindi nila inakala na ito pala ang prinsesa na Charlotte. Habang pababa sila ng dungeon ay nagtanong si Guts kung ano ang lugar na iyon. Kaya nagkwento ang prinsesa patungkol sa isang hari na knight na nakipaglaban para matigil ang labanan at karahasan. Nakamaskara daw ito palagi ng bungo. Narinig din daw ni Judo ang kwento ng Skull King. Naging mapagmataas daw ito kaya nagpadala ang langit ng 5 anghel at pinabagsak siya at ng kanyang kapital. At nasa ilalim daw ng dungeon na iyon ang dating kapital ng hari sa kwento. Tapos nagulat pa ang katulong na babae nang may marinig na ingay kaya nahulog nito ang lampara sa baba. Narating nila ang baba at binuksan ng pinto ng kulungan ni Griffith. Hinahanap nila ito at nanlaki ang kanilang mga mata at nagulat sila ng labis dahil sa nakitang itsura ni Griffith. Nilapitan ni Guts si Griffith at nakitang para itong lantang gulay dahil sa na-slice na joint ng paa at kamay. Maging ang kanyang dila ay tinanggal din kaya hindi makapagsalita. Dahil na-shock si Casca ay si Judo na ang gumalaw at nagbigay ng susi kay Guts para palayain sa pagkakaposas si Griffith. Galit na galit si Guts dahil hindi ganun ang ini-expect nitong makita na kalagayan ni Griffith. Nagising si Griffith na pinipilit magsalita at nais pang sakalin si Guts sa galit. Pero niyakap siya ng naiiyak na Guts kaya naging kalmado din ito na mahinang hinawakan ng kamay niya. Bigla silang nagulat nang magsara ang pinto dahil naroon pala ang torturer na isinara ang pinto. Sinabi nitong nakakulong na din sila at hindi makakatakas. Nagtanong si Guts kung sino ang nagpahirap kay Griffith. Inamin naman ng torturer na nagsaya daw siya sa pagpapahirap sa kawawang Griffith sa loob ng 1 taon. Pinahirapan niya ng husto si Griffith at kinuha pa ang dila nito na ginawang keychain na kanyang dinila-dilaan. Kaya bigla siyang sinaksak ni Guts gamit ng malaki nitong armas at kasabay na nasira ang pinto. Ibiniti ni Guts ang tiyanak sa espada saka din tinanggal ang dila ng malupit na pangit na nilalang. Hinayaan niyang ma-slice ito at mahulog sa pinakailalim ng dungeon na iyon. May mga dumating pang sundalo na nagpatama ng palaso at sinabing iwan ng mga bida ang kanilang armas at sumuko. Pero napasigaw sa galit ang bida na umataking parang toro at hinati ang isang kalaban. At habang paakyat siya ng hagdan ay nahahati ang katawan ng mga kawawang knights na walang laban. Parang ipinakain sa isang malaking shredder ang mga knights na hindi makalaban at makatakbo dahil sa makipot na hagdan kaya naging mga karne ang mga ito. Nag-utos ang kanilang commander na panain si Guts pero inararo na sila ng malakas na Guts at tigok silang lahat.
Nalaman ng hari na itinakas ang katawan ni Griffith kaya nag-utos siyang pigilan ito. Pero isang mamamayan ang tinawag sina Casca at pumasok sila sa isang ligtas na kwarto. Tumutulong daw ito sa mga hero na Band of Hawk. Kaya nagpaalam na sila sa prinsesa na tumango. Mabilis din silang sumakay ng mga kabayo at isang karwahe kung saan nila inilagay si Griffith. Nakita sila ng mga nagbabantay ng gate kaya agad nilang isinara ang pinto. Saka din pinaulanan ng palaso ang mga bida pero sumangga naman ang mga ito gamit ng shield. Natigilan ng boss ng gatekeeper dahil muling tumaas ang gate at pagtingala niya ay mga tauhan niya ang nahulog. Pinatay na pala ng mga kasama ni Casca ang mga gatekeepers at sila ang nagbukas ng gate. Kaya madali lang dinaluhong ni Guts ang mga gatekeepers at tigok pa ang boss. Pinagmasdan sila ng prinsesa sa malayo na nakalabas na ng kaharian. Nasabi nitong sana ay magkita pa silang muli ni Griffith balang araw. Saka sila umalis. Nakita ni Guts ang sumusunod na army ng hari. Aabot daw ang bilang nito sa 100 pero nagtaka sila dahil hindi naman sila dinidikitan. Tapos biglang umulan ng mga palaso kaya ginamit ng mga bida ang kanilang sandata bilang payong. Dahil lumapit na ang mga kalaban sa likod ay sinabi ni Casca na magpalitan sila ng posisyon. Siya ang nagpunta sa harap at sina Pippin at Guts ang nagpunta ng likod. Mabilis nakalapit ang mga knights na humahabol pero malas nila dahil sina Guts at Pippin ang kinalaban nila kaya tigok ang sino mang pumipilit na makapasok ng karwahe. Tina-traffic ng dalawang malaking tao ang daanan kaya kahit mas marami ang mga kalaban ay hindi naman sila madaling makalagpas sa dalawa. Isa sa mga kabayo ng karwahe ang nasaktan kaya sinabi ni Casca na hindi ito tatagal. Akala nila kung sagad na sila doon. Pero may mga lumipad na palaso at pinatamaan naman ito ang hukbo ng hari. Mula pala ito sa grupo na pinapamunuan naman ni Corcus na nag-aabang. Hindi pa tapos si Corcus na mag-command na umatake sila pero nauna ng lamusong ang kanyang mga kasama at inatake ang mga kalaban. Kaya malayang nakatakas sina Guts at ng mga kasama. Kinabukasan ay masaya ang Band of Hawks dahil nakabalik na ang kanilang boss na si Griffith at inakala nilang back to business na sila. At baka sa kalaban naman ng Midland na sila papanig. Sa loob ng karwahe ay kinakausap ni Guts si Griffith kahit hindi ito makapagsalita. Nais ni Griffith na isuot ang armor kaya ipinasuot naman ito ng bida. Sa labas ay nag-uusap naman sina Casca at Jod-O at sinabi ng lalaki na dahil sa mga sugat ni Griffith sa tendons ay hindi na siya makakatayo at makakagamit pa ng espada. Kaya labis naman ang frustration ni Casca. Pero hindi ito alam ng mga kasama nila. Kaya tinipon ng mga officers ang lahat ng miyembro ng Band of Hawk at sinabi ang totoo tungkol kay Griffith. Hindi makapaniwala ang lahat sa narinig. Lalo na si Corcus na napaiyak dahil akala niya kung magsisimula silang muli pero bigo pala siya. Lalo na at binansagan na sila ng kaharian ng mga outlaw nang hindi nila alam ang dahilan. Sinabi ng mga mandirigma na pwede pa rin naman silang pamunuan ni Casca. Kaya sinabi ni Casca na pag-iisipan muna ito at kailangan lang niya ng kaunting panahon. Saka iniwan ng mga kawal. Nagtanong si Casca kay Guts kung ano ang gagawin nila. Kaya sinabi ni Guts na kailangang tapusin ng mga mandirigma ang kanilang laban. Pero sumagot si Casca na iba si Guts dahil malakas siya at hindi tulad ng iba parang si Griffith. Kaya naisip ito ng bida at sinabing hindi din alam ang sagot. Nakita ni Griffith ang pag-comfort ni Guts sa babae at naluluha ito. Pero nang dumating si Casca ay kunwari ipinikit ang mata. Nagtanong si Guts kay Jod-O kung ano ang gagawin nito. At sumagot si Jod-O na baka maging magnanakaw siya kasama ng iba na gustong sumama. Sinabi niyang dalhin ni Guts si Casca sa pagkakataon na iyon dahil kapag hindi ay kawawa ito. Dumating ang mga malakas pang mga Band of Hawk na tinawag si Guts na captain. Nais ng mga ito na sumama sa bida kahit pa maging mga mercenary sila basta kasama si Guts. Kaya napaisip ng malalim ang tahimik na bida. Habang pinupunasan ni Casca ang kamay ni Griffith na naging buto na lang sa payat ay naalala niya ang dati nakakisigan ni Griffith. Kaya siya naluluha habang humihingi ng patawad sa lalaki. Biglang gumalaw-galaw si Griffith na sinubukan pang awatin ni Casca dahil naitulak siya. Pero gusto ni Griffith na yakapin siya habang nakahiga. Kaya hinayaan na lang ito ng babae na niyakap din si Griffith. Samantala sa bayan ay kausap ni Rickert ang isang tumutulong sa kanila na sibilyan patungkol sa ligtas na pwedeng madaanan nila. At sinabi ng lalaki na mag-ingat sila dahil mayroon daw na mataan na mga kakaibang nilalang doon. Nakita ni Guts si Casca na malungkot at hindi nito napigilan ang pag-iyak. Akala niya kung may nangyari kay Griffith na gustong tignan. Pero sinabi ni Casca na tuluyang naiyak na hindi niya kayang iwanan si Griffith sa ganoon na kalagayan dahil napakahina nito. Sinabi ng babae na magpapaiwan siya at hindi nasasama kay Guts. Kaya sinabi din ni Guts na hindi rin aalis. Ngunit ipinaalala ni Casca ang gabing narinig nila nang sinabi ni Griffith ang ibig sabihin ng kaibigan. At hindi pwedeng manatili si Guts doon kung tunay siyang kaibigan. Kaya nanlaki ang mata ni Guts. Maging si Griffith sa loob ay narinig ang usapan nila kaya naiiyak ito sa kanyang higaan.
Nag-ilaw bigla ang ulunan niya na kanyang tinignan. At nakita ang bata na sarili na itinuro ang isang palasyo na pangarap nito. Sinabi ng bata na pumunta na sila at huwag mag-relax habang may araw pa. Saka ito na unang tumakbo. Nakita ni Guts at Casca ang biglang pagtakbo ng kabayo na hila ang karwahe kung saan naroon si Guts. Kaya agad na sumakay ng nakatambay na kabayo ang bida at hinabol ang karwahe ni Guts na mabilis naman ang pagtakbo sa malubak na pababa na bundok. Tapos sa paningin ni Griffith ay kasama pa rin ang batang sarili na patuloy ang pagtakbo patungo sa kanyang pangarap na kaharian. Sinabi niya sa isip na hindi pa siya tapos. Pero biglang nabangga sa maliit na bato ang gulong ng karwahe niya na tumalbog-talbog kaya naitapon din ang mukhang mommy na Griffith palabas ng karwahe. Diretso sa ilog na mababaw ang tubig. Nahulog siyang pahiga, nakita ang langit, kaagad din niyang sinubukan na tumayo. Tapos nakita pa niya ang kamay na naglaylay dahil nabali na. Napaiyak siya pero walang huni na lumabas. May nakita siyang matulis na puno na nakaumang sa parte ng mababaw na ilog na iyon. At naisip na tapusin na ang buhay kaya tinusok naman niya ang lalamunan. Pero nasaktan si Griffith na hindi rin ito nakayanan kaya hinayaan na matamba ang sarili sa tubig. Panandalian siyang nagpahinga at pagmulat ng mata sa tubig ay nagtaka siya kung anong hawak ng kamay niya. Nang itinaas niya ito ay nanlaki ang mata niya dahil ito pala ang kwintas niyang Egg of King. Samantala ay magkakasunod lang sina Guts at ng mga tinawag ni Casca na mga kasama at napatingala sila sa biglang pagdilim ng kalangitan. Dahil pala ito sa pagkakaroon ng eclipse na ipinagtaka nila. Samantala ay natakot si Griffith na napaatras lalo na nang makita din ang pagdilim ng araw. Saktong kasabay ng oras na iyon ay nakarating na si Guts na tumatakbo palapit kay Griffith. Sinasabi ni Griffith na lumayo ito sa kanya pero hindi makapagsalita. Saka nakita pa ni Griffith ang mga maligno sa ilalim ng eclipse na nakatayo habang pinagmamasdan siya. Ayaw sana ni Griffith na hawakan siya ni Guts pero wala na siyang nagawa dahil wait na ang itlog ng hari na naging mukha saka pa sumigaw. Kaya nabuksan ang Realm of the Darkness na biglang napasok din ng mga sumunod na nakakabayong sina Casca. Nagulat silang lahat na inuuga-uga ng gumagalaw na lupa. Hindi nila alam kung nasaan sila kaya takot na takot ang mga ito na inakalang nasa loob sila ng panaginip. Pero sinabi ni Casca na agad silang mag-formation at gawin ang alam nilang gawin. At nakita sila ni Guts na napahanga dahil sa leadership ni Casca kahit sa ganong sitwasyon. Binuhat agad ni Guts si Griffith na nakatayo tapos nakita pa nito ang bihilit kaya siya nagtaka. Nagsalita ang mga maligno na sinabing dumating na ang oras na hinihintay nila kada mahigit 200 taon. Saka parang may hinihintay silang mangyari. Biglang may bumangon na babae kaya parang mga kuto na nahuhulog ang ilang mga maligno. Nakita din sila ng mga mandirigma kaya mas lalong nanliit ang mga itlog ng mga ito lalo na at mga bungo ng tao ang kinatatayuan nila. At pagtayo ng fallen angel na si Slan ay naramdaman ng mga tao ang presensya ng lakas nito. May isa pang nilalang na nagmula naman sa itaas na biglang lumapit sa mga mandirigma kaya natakot ang mga tao. Ito si Yubak na lumipad-lipad pa habang pinagmamasdan ng mga tao. Saka din lumabas ang isa pang pangit na si Conrad na sumigaw-sigaw ng malakas kaya nasaktan ng pangdinig ng mga tao na nabibingi. Lumabas ang huling fallen angel na si Void na mas ikinatakot ng mga mandirigma. Pero ipinagbunyi naman ng mga pangit na mga lamang lupa. Akala ni Griffith kung mga multo yung kaharap nila pero sumagot si Guts na mga demonyo ang mga ito. Sinabi ni Void na welcome ang mga tao doon. Lalo ang itinadhana na si Griffith na tinawag niyang Hawk. Dagdag pa ni Void na kasamahan nila si Griffith na tulad lang nila. Saka naalala ni Griffith ang nakita nito sa dungeon noon na nagsabing magkikita silang muli. Nainis naman si Guts na hindi naiintindihan ang sinasabi ng mga kaharap na demonyo kaya tinutukan niya sila ng espada at sinabing huwag silang pagsinungalingan. Natawa si Slan na sinabing ang ganda daw ng pagkakaibigan nila na magandang gawin na sacrifice. Nang sa ganon ay maging Demon King na si Griffith. Sinabi ni Yubak na buhat ng kunin ni Griffith ang Egg of King ay naging karapat dapat na siya para dito. Dagdag ni Slan na ang itlog din ang dahilan kaya na-reborn ang mga demonyo na naroon. At magiging mga sakripisyo ang lahat ng mga tao na naroon para kay Griffith. Dahil dito ay mas natakot si Korkas na pinisil-pisil ang pisngi baka sakaling tulog lang siya pero hindi. Nagtanong si Guts kung gagawin ng mga demonyo na Demon King si Griffith. Pero sumagot si Slan na si Griffith mismo ang magsasakripisyo sa kanila para siya ang maging Demon King. Kaya mas dagdag na shock ang Band of Hawk na napatingin kay Griffith. Sinabi ni Guts na hindi ito mangyayari. Pero sumagot si Void na depende daw sa kalalabasan ng ritual nila. Saka sinabi sa mga tauhan na dalhin sa altar si Griffith. Biglang gumalaw ang kinatatayuan ni Guts at Griffith at mabilis silang tinangay pataas. Samantalang nahulog ang ilang mga mandirigma. Naghawakan si Guts at Griffith pero nahulog si Guts na sinubukang hawakan ng mahigpit ang kamay ni Griffith. Pero dahil nakita niyang mapuputol ang kamay ni Griffith ay bumitiw si Guts kaya ito nahulog. Sinaksak niya ang pader na gawa sa mga bungo kaya siya nakabitin.
Isa pala ay yung malaking kamay na tulad ng Budahan sa China. Ipinakita noong bata pa si Griffith na tumatakbo sa maliwanag na kalsada. Pero bigla siyang may naapakan at nagulat siya sa nakitang mga patay na tao sa paligid. Kaya natakot siyang natamba tapos nakahawak pa ng bangkay. Lumapit ang matandang nagbigay ng Egg of King sa kanya at sinabi niyang ang dami ng mga patay na tao doon. Ngunit sumagot ang matanda na siya rin naman ang may kagagawan ng lahat ng pagpatay na iyon. Saka ipinakita ang bandera ng kanilang Band of Hawk. Tinuro ng matanda na dahil sa pangarap niyang magpunta sa nagliliwanag na kaharian ay namatay ang mga tao na nasa paligid niya. Kaya napanganga si Griffith na hindi makapaniwala at sinabing hindi naman niya sila pinilit na sumama. Pero sinabi ng matanda na alam na niya na ang pangarap puntahan ay kapalit nito ang pagkamatay ng maraming tao. Tahimik lang si Griffith na umiiyak. Pero sinabi ng matanda na huwag na siyang magkunwari dahil sinumulan na niya ito kaya dapat lang natapusin. Dahil kung hindi sana niya gusto ay dapat na kontento na lang siyang tignan ng pangarap sa malayo. Naisip ni Griffith na alam nga niya ito. Saka tumayo at naglakad at sinabing hindi siya pwedeng tumigil at humingi ng tawad. Dahil kung titigil siya ay hindi niya mararating ang pangarap. Ipinakita si Griffith na kausap ni Yubak na sinabing hindi iyon ilusyon. Saka pa sila nasa palad ng malaking kamay. Sinabi ng mga demonyo na nasa dulo na siya ng daan at isang hakbang na lang ay makakamit na niya ang pangarap. Pero kailangan niyang isakripisyo ang mga nakasama niya na Band of Hawk sa proseso para makumpleto ito. Samantalang sa baba ay pinagmamasdan naman siya ng mga kasama. Kasabay niyo na umaakyat si Guts unti-unti gamit ng kutsilyo. Sinabi ni Void na banggitin lang niya na sinasakripisyo ang mga kasama at magkakaroon siya ng pakpak para makalipad sa Sky Castle na naghihintay sa kanya. Nag-iisip siya ng makarating na si Guts na isinigaw ang pangalan ni Griffith. Kaya lumingon nga si Griffith. Naiisip nito ang nakalipas na tanging si Guts lang ang nag-iisang tao na nagiging dahilan kung bakit nakakalimutan niya ang kanyang pangarap. Nang oras na iyon ay sinambit ni Griffith ang pagsakripisyo kaya unti-unting nagsasara ang kamay na kinalalagyan nila. Sinubukan pa siyang mahabol ni Guts habang isinisigaw ang pangalan ni Griffith pero huli na siya dahil nag-close na ang kamay. Dahil sinakatuparan na ni Griffith ang sacrificial ritual ay ginawa na rin ni Void ang pagbubukas ng selyo. Kaya mula sa binuksan nitong eclipse ay nagliparan ng mga nagliwanag na selyong apoy patungo sa lahat ng mga tao na miyembro ng Band of Hawks. At hindi din ligtas si Guts na kasama sa naselyuhan. Nang makita ito ng mga maligno ay nagsaya sila at biglang nagbago ang kanilang mga anyo sa mas malaki at nakakatakot na halimaw. Saka din nila sinimulang kainin ang mga kawawang tao na hindi makalaban. Parang yung kain ng mga halimaw sa tao ay katulad kung kumakain ka sa Jolly McDo ng fried chicken na may kasamang spaghetti at ang lakas mong makanguya. Kakainin din sana si Casca pero iniligtas siya ni Pippin na pinalo ang nasaktan na halimaw. Inutusan ni Pippin si Casca na tumakbo para ma-survive. Ayaw pa sana ng babae pero hinablat na siya ni Jod-O para lumayo mula sa halimaw. Tinulungan pa ni Jod-O si Pippin kaya nakaalis ito panandalian sa pagkakahawak ng mga monster. Saka din siya matapang na muling nakipagbakbakan sa mga mas malaking halimaw sa kanya na muli siyang nagangbang. Sinabi ni Jod-O na si Casca na ang kanilang leader at kapag nakasurvive ito ay makakapagpatuloy ang Band of Hawk. Hinabol sila ng isang mabilis sa paggapang na halimaw na binato ni Jod-O ng kutsilyo kaya natigilan ito. Samantala sa labas ay naglalakad si Rickert dala ang binili pero nahihirapan siya sa lakas ng hangin. Patungo siya sa tagpuan nila ng grupo ng magulat dahil nakitang may naglalaban sa malayo. Ito pala sina Skull Knight at si Zod na matagal na daw magkalaban dahil parehong sila ang naatasan para maging tagapagbantay ng Realm Gate. Umatake si Skull Knight ng espada nito na sinangga ng sungay ni Zod. Pero nagawa pa rin na mataga ni Skull si Zod sa balikat. Sumuntok si Zod pero sinangga ng Skull na tumalon ulit paatras. Saka din sila muling nag-usap. Sa loob ay isang kawal ang kinain ng halimaw na nagpatulong sa natakot na Korkos na tatakbo sana pero nakalmat ng kuko ng halimaw. Ipinipilit niyang isa lang itong panaginip habang naglalakad mag-isa. May nakita siyang babaeng hubad na agad niyang nilapitan. Pero hindi niya alam na ilusyon lang pala ito at halimaw ang nilapitan niya na kinain siya ng buo. Samantala ay patuloy ang balak pagsira ni Guts sa malaking kamay ngunit walang gaanong nangyayari. May umatake na halimaw sa likod niya na kanyang sinaksak sa ulo. Tapos sinabi pa ni Yubak at Slan na ayaw ni Griffith na iligtas niya. Pero pinatahimik silang dalawa ni Guts. Samantala ay nahulog sa kabayo sina Jod-O at Casca kaya sila nasaktan. Saka pa lumapit ang halimaw na parang manika na mayroong matutulis na latigo. Prinotektahan ni Jod-O si Casca kaya siya ang natusok sa dibdib. Pinalo-palo pa siya patalikod saka tinusok ulit habang inililigtas ang babae. Nagtapon ulit ng kutsilyo si Jod-O sa halimaw. Saka din ito kaagad na pinabagsak ni Casca. Sinabi ni Jod-O na umalis na si Casca pero pinatayo siya ng babae at magkasamang naglakad. Sa isip ni Jod-O ay mahina siya at hindi tulad ni Guts na parang bato.
Sinabi niyang crybaby si Casca saka din ito namatay at bumagsak. Kaya muling napaiyak si Casca na nanlumo. Tapos dumating pa yung mga malaking halimaw sa likod niya na balak siyang kainin. Ipinakita naman si Guts na inislice ng kutsilyo ang isang halimaw na natamba. Umatake ang isa pa na pinutol niya ang sungay at ginamit ito pang saksak sa ulo ng halimaw. Ginamit pa niya ito sa isa na itinapon siya. Pero bumalik siya at tinuluyan ito. Binalak niyang tusukin ng isa pa pero naitapon siyang hubad dahil sa sampal nito. Aatake pa sana ang bida pero binangga ng isa pang dumating. Ngunit bumalik siya at tinusok ang ulo nito na tigok din. Samantala sa loob ng kamay ay tahimik lang si Griffith na walang tigil sa pagkakahulog. At nararamdaman niya kada pagkamatay ng mga dating kasama na tumatagos sa kanya, nagtataka siya dahil wala daw siyang pakiramdam. Saka pa siya bumalik sa nakaraan hanggang malagpasan niya ang panahon na isa siyang sanggol. Bumalik pa siya sa kamalayan out of this world hanggang feeling niya ay nagiging malakas siya. Sa labas ay busy si Guts sa pakikipaglaban sa mga malalaking halimaw na pilit niyang tinutusok. Pero naitapon siya at nahulog sa duguan na lupa. Saka pa niya nakita ang mga bangkay ng kanyang mga katropa. Nagtanong siya kung may buhay pa sabay tawag sa mga kakilala. Pero walang sumasagot. Saka nakita niya si Gaston na kainuman niya na tigok na sa isang gilid na nakanganga. Nakita niya si Pippen na nakatayo sa isang tuktok kaya agad niya itong pinuntahan. Pero paglapit niya dito ay bigla itong nahati sa dalawa tapos lumabas pa daw ang halimaw na ginawa siyang pagkain. Kaya labis ang gulat ng bida. Pagkatapos pa ay isang katutak na mga halimaw ang pumaikot sa kanya habang daladala ang kanilang mga pinatay na tao. Kaya napalitan ng galit ang naramdaman ni Guts. Narinig pa niya ang ingay ng mga demonyo sa itaas na sinabing naroon na ang bagong miyembro ng kanilang banda na Demon King. Saka ipinakita ang bagong hitsura ni Griffith na umatungal pa sabay bukas ng pakpak nito. Tumalon itong parang Batman at lumapag at kakaiba ang paa na lumapit kay Guts. Tinawag ito ni Guts na sinubukang lumapit. Pero masama ang titig ni Griffith na ipinakuha ang wala ng damit na katawan ni Casca. Saka ito inabuso sa harap ni Guts. Kaya nagagalit si Guts na nais umatake. Ngunit hinawakan siya ng ngipin ng isang halimaw kaya hindi makagalaw si Guts. Tingin naman ni Casca kay Griffith ay ito yung dati na kilala niyang Griffith na naka-armor pa. Pero wala siyang malay na isa na pala itong halimaw. Sa pagwawala ni Guts at pagpupumilit na makatakas ay naputol ang kutsilyo niya. Hindi na siya nagdalawang isip na yung kamay niya ang pinutol dahil naka-berserk mode na siya. Saka din mabilis na tumakbo sa kinarurunan ni na Griffith. Binalak niya itong saksakin sa mata pero bigla siyang natigilan dahil sa power ni Griffith na psychic. Sinabi ng ibang mga demon na walang magagawa ang tao lang na si Guts sa lakas ng bagong Demon King na Griffith. Pero nagawa pa ring unti-unting makalapit ng panaksak ni Guts sa mga mata ni Griffith. Pero itinapon ulit siya ng kalaban palayo. Saka pa siya inapakan ng mga halimaw na sinasadyang huwag siyang patayin para panoorin niya ang pag-abuso ng kalaban kay Casca. Kaya naiiyak si Guts na nagdugo pa ang natusok na mata nito. Wala siyang nagawa na napasigaw na lang dahil tapos ng ginawa ni Griffith ang ginawa sa babae. Biglang nawasak ang eclipse sa itaas at lumabas mula dito si Skull Knight na binalak matusok ang ulo ni Void na gumamit naman ng portal at ibinalik sa Skull ang espada. Iniwan siya ni Skull Knight at isang mas mahinang halimaw ang pinatay niya. Saka pa pinagpapatay ang iba pang sumalubong. Binalak silang madurog ni Griffith pero yung mga halimaw ang nahuli na naubos. Mabilis ang pagtakas ni Skull Knight, dala-dala ang katawan ni Guts at Casca pabalik sa liwanag at nakaalis doon. Hindi naman na sila hinabol ng parang nagtataka pa rin sa sarili na Griffith. Napatawa na lang ang iba pang mga Demon King dahil hindi daw nila inasahan ang pangyayaring iyon. Napatanong sila kung mayroon pa bang isang kapalaran na nakatadhana doon na hindi nila nakita. Sa labas ay labis ang takot ni Rickert nang makita ang paglabas ni Skull Knight. Pero napansin niya ang walang malay na Casca at Guts. Sinabi ng mga Demon King na dahil naroon ang panglimang kasama nila ay iyon na ang simula ng Age of Darkness. Samantala ay nasa isang realm si Guts na pinagmamasdan ng pag-alis ng Band of Hawk na pinipilit niyang pagtanungan kung saan sila pupunta. Pero walang sumasagot ni isa kahit pa humahabol siyang sumisigaw. Nagising siya na puno ng benda at nakita ang ilang kagamitan sa kuweba na iyon. Dumating ang masayang Rickert dahil gising na siya kasama ng isa pang bata na sinabing nasa isang orc cave sila. Nagtanong si Rickert kung anong nangyari sa loob ng inakala niyang buhawi. Kaya nag-isip si Guts na nakita ang putol na kamay. Naalala niya bigla si Casca kaya tinanong niya ito kay Rickert na hinila. Itinuro ni Erica na nasa gilid lang pala si Casca na naliligo sa tubig ng kuweba. Kaya agad niya itong nilapitan para kausapin. Ngunit na-trauma ang babae na natatakot sa kanya. Nang sinabi niyang siya si Guts ay bigla itong tumakbo na parang nababaliw at naghahanap ng mapagtataguan. Saka ito nagpunta sa kinarurunan ni Erica at niyakap ito na parang mas bata pa. Sinabi ni Rickert kay Guts na hindi sila maalala ng babae. Naging komportable lang ulit si Casca na nagastang bata ng kunwari pag-alitan ni Erica si Guts na huwag aanhin si Casca.
Kaya naalala ni Guts ang dating Casca na kilala nito. Pero ngayon ay wala na ito sa sarili. Dahil dito ay mabilis ang pagtakbo ni Guts sa labas na hindi alam kung saan pupunta. Natanggal din ang benda ng katawan nito. Pero sa isip ay naalala ang mga namatay ng katropa sa Band of Hawk. Nahulog siya at nauntog-untog. Pero baliwala lang sa kanya na patuloy pa rin sa pagtakbo. At napahiyaw siya sa sama ng nararamdaman. Pagsapit ng gabi ay napagod na rin siyang napahiga sa isang damuhan. Pero may narinig siyang nag-iingay na mga halimaw sa paligid. Naramdaman ni Guts ang seal ng pagiging isa niyang sakripisyo. Tapos narinig pa ang pag-aagawan ng mga multo sa parte ng katawan niya. Lumapit ang mga multo kaya natakot si Guts na tumakbo. Ngunit may nanghawak ng paa niya kaya siya napalibutan ng mga multo at binabalak na pag-agawan. Muntik pang lumabas ang kaluluwa niya sa katawan. Pero dumating si Skull Knight at sinabing magpakatatag siya. Kaya nagliparan palayo ang mga multo. Sinabi ni Skull Knight na dahil sa marka na nakalagay kay Guts ay ito ang nagtawag sa kampa ng kadiliman para kainin siya dahil naging alay nga siya sa mga ito. Muling inistorbo ng mga multo si Guts na pilit binubugaw ang mga ito. Pinuntahan niya si Skull Knight at kinuha ang espada nito saka din bumalik para patayin ang mga pesteng langaw na umaali-aligid. At naglalaho naman kada natatamaan niyang multo. Pinagmamasdan siya ni Skull Knight na tinawag ang bida na struggler. May mga pinatay pa si Guts na mga multo. Saka sa isip ay alam na giyera ito. Sinabi niyang dahil nabigo ang mga halimaw na makain siya at mapatay ay isa-isahin niyang hahanapin ang mga halimaw at ibabalik sila sa impyerno. Sabay taga sa isang lumapit na multo na nawasak sa ere. Nagpatuloy siya sa pagtaga ng mga multo na parang hindi napapagod habang inaalala ang sinabi ng bawat isa sa mga kasamahan niya dati. Pagsikat ng araw ay nakatayo pa rin ang bida hawak ng isang kamay ang espada. Pero putol na ang isa niyang kamay. Katabi niya si Skull Knight na wala ding imik at pareho nilang pinagmamasdan ng araw. Kalaunan pa ay nag-ayos ng armas at armor si Guts. Saka din lumabas para manghunting ng mga pangit. At natapos ang series. Kung nagustuhan mo ang video ay like naman dyan. Kapag nakaabot naman ito ng 1,000 likes ay gagawan natin yung iba pang version ng Berserk. At kung gusto mo pa ay pili ka lang sa ating mga videos dahil lahat ng mga yan ay maganda.